Magandang araw. Kayo ay nanonood ng kauna-unahang episode ng programang pang-dokumentaryo ng Bulsu Mass Communication Students Association. Ito ang Discover. Nais namin pasalamatan ng Out of the Box Productions sa pangunguna ni Mr. Paulo Jose para sa dokumentaryong itatampok ngayon. Buksan ng isipan at saksihan ang buhay ng mga kababayan nating dumagat sa dokumentaryong pinamagatang Kabalat, Higbi ng Dumagat. Sa ngayon, yung mga kagaya ng kasuotan, parang nalilimot na po yung pagbabahag. Hindi na po namin bibilisadong ginagamit dahil yung matatanda namin, namulatan namin talaga na meron silang mga pagdadamit nga. Meron na ho kaming 23 taon na ditong naninirahan. Kaming lahat, ganito pa rin na mahirap ang aming pamumuhay. Maski kasi kaya sinabi kong mahirap ang aming pamumuhay, gusto mo namin ng gumawa, makagagawa naman kami. Dito naman sa amin, pag yung halimbawa medyo katulad nga ito nakaraan dito, wala kayo na inabot na karayahan tao dahil abala sila sa trabaho. Pagka kasi umaga na, hiwa-hiwalay na, tagahanap nga ng mga pinagtatrabaho ng pinagkakakitaan. Yun ang aming ibinababa sa kuwan, sa bayan. Ano po dati nagyayantok, yun po ang kanabubuhay namin. Isa ngayon, kung mauwi na nga tayo sa uling, kung yan yung nabibili ba, na alam namin na madali namin maipalit ng pagkain, yan na rin ang ginawa namin. Nagiginto rin sila, pero hindi sapat dahil hindi naman iyak mo kung saan tapat yun. Parang kumapana lang din sa dilim na kumisa makakuha, kumisa hindi. Sa pangkabuhayan namin talaga kulang, pero pinapagkakasi na namin yung kaukaunti namin kumikita sapagkat walang mapagkukunan na. Hindi pinapansin ng gobyerno. Mayroon kami dinalang pasyente sa ospital. Hindi kami pinapansin ng ospital. Hindi naman ubrang sabihin na kami walang pera dahil kami katutubo. Hindi sila, basta bayaran ninyo, hindi na hihingi ito. Doon sana gusto namin yung gobyerno, alalayan kami na talagang wala naman.
tuition, we've been supporting yung mga dumagat school. Tapos livelihood. Sa livelihood, merong yung mga ang tawag namin is food for work. Nagtatrabaho sila, may corresponding binibigay na food. Tapos medicines. Natulong naman ho sa gobyerno. Dito sa pang-personal. Opo. Wala ho kaming masabi. Natutulong ng gobyerno ang mga programa dito sa aming lugar. Halimbawa na lang, ala kaming pera. Magpapa-hospital kami. Wala kaming panggasolin. Yun ang lagi nila. Sabihin na. Hindi nga kami mahahatid dahil wala kaming pera. Kaya, ngayon, kung wala pang makita na ba sa sakyan, mamatay na rin yung pasyente na. Kwan ko lang ho, sabihin nila, halimbawa sa mayor ho, ibuton nyo kami, ay ibuton nyo ako. Ay siyempre kami naman ho, ay di oo, ay ibubuto namin sila. O ano ang gusto nyo? Yan. Na para bang ika nga ay kung manalo't hindi raw siya, yung ibubuto namin, meron daw siyang, meron din kaming alaala o pinagkikitaan sa kanya. Isang banda ho ay sa katotohanan lang ho. E di kami ho, nanghingi naman, kaunting bagay lang. Motor lang naman na yung yung magkailaw dito. Yung generator ba? Ganun ho. Eh, hindi ko naman ho isinusumbong na ganun. Pero nasasabi ko lang at yun naman ang totoo. Eh, simula noon hanggang ngayon, hindi po binigay. Ano ba yung expectation talaga nila? Yung eskwelahan is, kumbaga, meron talagang appropriation yon. But alam naman natin, parang cake yun eh. Ang budget naman ng munisipyo eh, hindi man pwedeng ibuhos sa kanila lahat eh. Ang napapansin namin, tuwing eleksyon, kami bumoboto. Pero sa tingin namin, basta kami bumoto, wala naman kami naging pakinabang din yung sa aming pangboto. Kaya balak namin ngayon, umpisa rito, papunta ng Kalawakan, hindi kami bumoto sa botohan. Minsan ako'y dumalaw sa isang tribong dumagat. Ang buhay nila'y iniasal sa biyaya ni Makidipel. Ngunit ako'y nalungkot sa aking naranasan. Lubaing alay ni Bathala, inangkingan nilang kahaman. Empotok niya yanali, ay yanali Makidipel. Empotok niya yanali, ay yanali. Kusa talaga ako nagpunta, hindi halimbawa, anybody na sabihin natin pinipresa ako magpunta rito. Talagang ako mismo. Kasi kung sila, ay hindi. Balik ni 11 years na ako sa Pangbulak mismo eh. So, ngayon, magsi 6 years na rin ako rito. Pakita niyo yung mga kuha na yan, sarili kong gastos yan. Ito ang building na ito, hindi naman ako nagmamalaki. Kasi na may contractor, nakiusap sa akin. Unang kuwan ko dito, lahat ng pinangbayan halos. Yung mga semento, pagpapahapon, galing sa akin muna. Nasingil ko yun after 6 months. 64 yata, yata yun. O lahat, 64,000. Personal lang talaga. Yung inabutan ko, dapat may 3rd year na ngayon, magpo-4th year na. Huminto lang. Kasi kaba yung anak ko. Bali, sa bahay din nakatira yun. Kumbaga, nakikitira sa amin, parang 5 yata yun. Huminto sila. Kasi mahirap ang buhay talaga. Yun ang kalaban dito talaga ng kabataan.
kasarapan ng buhay. Kita niyo naman yung buhay dito. Ang trabaho nila, nakita niyo na magpapasa ng uling, di ba? Yung ba yun, nasusuportahan yung kanyang mga anak mo. Pagka-October hanggang ngayon, kasama ang kindergarten. So, ganun na lang. Pero, pagka itatanong mo yung learning, hirap na talaga. Kasi kita niyo, 1 to 6, paano matuturuan yun? Kahit naman siguro sinong pinakamagaling na nag-doctoral education, 1 to 6, diba? Intermediate at primary. Ngayon, motor yung sinasakyan ko, nakita niyo, mabilis lang sa ngayon. Yun ang passable dito. Pero pagkatag-ulan, yung pa rin, kaso lang, hindi ganun kaganda ang daan. Hindi katulad ngayon. Gusto ko naman matulog dito. First, siyempre, may family ko. Meron akong mga teenager na anak. So, kailangan mo na ma-monitor din sa gabi yun. Yung pagpasok nila, anong ginagawa, kahit ba nandun yung nanay nila. Kailangan ko umuwi. Ang ginagawa po ng mga Tagalog, tatabi, parang tatabi ka ng tataboy. Mayroon pang mga nananakot pa. Ikaw mo yung kaming katutubo ng Bulacan, madali namang kuha na. Sabihin na nating mga mahihina ang loob. Siyempre, atras na kami. Ganun naman talaga ang tingin ng ibang mga Tagalog sa mga dumagat, diba? Ang tingin nila, kung mga dumagat lang, hindi na marunong masaktan. Pero hindi nila alam, kahit mga dumagat lang kami, marunong din kami masaktan at marunong kami kung kami ang mga talaga alam namin na bawal yung magputol ng puno. Pero paano naman po kami, alin ho ba ang aking hinaing? Alin ho ba ang dapat mabuhay, yung puno o kami nang naghihirap? Sabagay yan po ay mahal namin dahil kahit sinasabi na ito ay kahit na lang sino, pwede. Pero itong kabundukan, kaya na kami sinilang at nakilala namin na pag-aari na namin mga katutubo. Kaya kami man ayaw din namin na gunawin ng mga kakahuyan, kaya lang na kailangan namin mabuhay. Usually naman yung school namin every year program para yung patuloy namin yung dumagat kasi nakita namin na sila talaga ilan sa mga nangailangan usually yung pagkain. Then kailangan din nila konting turo sa mga bata. So yun yung naging program sa kanila na nakakatulong para sa parang yung nag-ibigay is bigas, sardinas, noodles, then nung nakaraang taon din, yung estudyante pa ako,
may konting gamot, damit para sa mga bata, tapos yung mga school supply sa school. Masasabi namin dito, masaya kasi makakapagbigay kami ng tulong sa mga kapwa natin. Tapos, without expectation na may kapalit para sa kanila. So, thankful kami kasi binigyan kami ng chance na makapagbigay kahit pa paano. Hindi naman kami medyo kayamanan, pero dahil sa MSTP, nabigyan kami ng pagkakataon para makapagbigay sa kanila or makapag-share kung ano meron kami. Sa mga nagnanais pa na tumulong para dun sa mga katutubo natin na alam naman natin ngayon na ilan na lang sa kanila yung natitira. So, pahalagahan natin yung ating kultura. So, ingatan natin sila, tulungan natin sila kung ano yung tutulong natin. So, kung ano man yung mga contribute natin sa kanila, so, i-provide natin as much as possible na kaya natin. Ang hiling ko malagdagan ako ng isa. Yun. Kasi medyo malayo eh. Ang nakaplan sa isip ko last year pa, yung 4 to 6 ibabanan nila. Ibig sabihin, doon babantayan, doon pag-aaralin sa sentro. Tapos, ang tututukan ko na lang yung 1 to 3. Para yung pasok ko ng bata, talagang buwan. Tsaka yung learning nila, medyo taas-taas. Hindi kagaya na yun kahit subukan nyo. Talagang long, mababang. Para sa akin ho ay, maski hindi na ninyo kami bigyan ng anumang bagay. Kung yung daan lang ho namin o karsada ang ika nga ay mapagkaloob nyo sa amin. Ang nakikita ko po sa amin ay ayos na ho sa amin. Yun lang ho. Ay sinisigurado namin lahat na palagay ko kung hindi man kami yumaman, ika nga ng salita, ay medyo ayos-ayos naman yung aming pamumuhay siguro. Kung kami nga sana matutulungan na yung makapag-aral yung mga anak-anak namin, na kung sakaling mayroong gastos at mayroong sasalipat, yung tutulong sa amin, ay magpapasalamat kami dahil parang aangat na rin yung aming pamumuhay. Hindi na kami makapipinsala na bagay sa kabundukan. Kasi sila lang yung nandyan at sila yung naasahan namin na makakatulong. Ay, tulungan kami kapag kami talagang nag-iirap. Nakakaloka. Pero okay siya, enjoy. Napakabongga, peaceful, and kaya panalo. Yan. Nga lang ngaragan sa lakaran dahil kabugan talaga dahil hagay. Ayun, nakakapagod, sobrang nakakapagod. Ako lagi na lang cause of delay talaga. Well, pero masaya, masarap makasama yung mga dumagat. Tsaka, ayun, mahirap yung pamumuhay pero ganun pa man, masaya sila doon, makikita mo naman. At tsaka ayun, sa mga pumunta dito, dala maraming tubig, tsaka lakas ng katawan, ayun lang. Enerbon. Actually guys, eto na lang yung tubig namin. Kailangan pagyamanin namin ng tubig na to kasi halos 2 oras pa kaming lalakad pababa para makarating sa Kapatagan. Nakakapagod pero alam niyo yung fulfillment sa sarili. Naranasan namin yun kasi sa ginawa namin to, hindi lang kami gumawa ng documentary para sa grade namin, kundi ginawa namin to para sa mga dumagat. Although napakahirap, sobrang hirap kasi kailangan pag pumunta ka doon marami kang tissue.
Kasi wala talagang CR, so bahala ka nang gumawa ng paraan kung paano ka, alam mo na. So, eto, pababa na kami. Ayos. Masarap ang experience. So, pagbalik namin dito, sana yumaman kami, babalik kami dito. Ayun na nga, sobrang nakakapagod, sabi ni Nico, pero nakaka-stress, pero okay lang, masaya naman. Kakaibang experience naman to for me, para sa grupo. Tsaka, mahirap siya, pero worth it naman, I guess. Tsaka bumaya talaga ako ng todo-todo. Ayun, malapit na kami umuwi. Talagang super haggard, pero masaya talaga experience namin dito kasi akala namin noong una delikado, sabi kasi sa amin na delikado daw. Pero nung nakapunta namin kami, sobrang hospitable ng mga tao. Tapos, ayun, medyo nahirapan nga kami kasi walang CR. Pero yung experience na talaga, ang dami namin natutunan. Tsaka, talagang super, pumayat ako na sobra dito, nahilo pa ako. Pero, ayun, enjoy. Ay nako, napakasaya. Parang mong nilibot ang buong malol sa 100 beses. Sa lakaran, namamagana yung paa ko. Ano nang pumapasok sa tenga ko. Napakahirap kung saan-saan ka. Buboe. Naka-join force pa ako. Pero the best talaga. The best na experience. Kaya lang pagbalik namin siguro, magmumotor na lang kami. Kasi, ay, Diyos ko, grabe. Enjoy. Sa lupang tinubuan para maangkin lamang ninunong lupain. Kaya mga tribo tayo ay gumising at ating bawiin ang lupain natin. Dugo man ay dumanak at ang buhay ay makitin. Mabawi lamang ninunong lupain. Minsan ako'y dumalaw sa isang tribong dumagat. Ang buhay nila'y iniasal sa biyaya ni Makidipel. Ngunit ako'y nalungkot sa aking nakikasaranasan. Lupaing alay ni Bathala, inangkingan nilang kahaman. Empotok niya Makidipel. Ang potok ni Ayanadi Makidipel. Walang husbay na pagtutroto, mina at dang para lang sa ilan. Pawang lumilika ng pagpanaw ng ilang kaligatan. Ipagtanggol ang ating alagaan. Lupain nila magpasaning mga ninuno. Lupain alay ni Bathala, inangkingan nilang gahaman. El potok ni Ayanadi ni Makidipel. El potok ni Ayanadi ni Makidipel. Enyanadi para diure. Inyong napanood ang kauna-unahang dokumentaryo ng Bunso TV. Mag-subscribe lamang sa aming official YouTube channel at i-like ang aming Facebook page. Samahan niyo ako muli sa susunod na episode upang mapuksan ang iyong isipan tungkol sa realidad ng ating lipunan. Discover the truth, discover reality, and discover what's behind the scene. Muli, ako si Daniel Briongos at ito ang Discover.